Amen. So mga kapatid, nandito tayong muli sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 2, day 3. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Amen. So 1 Corinthians 15:10. But by the grace of God I am what I am, and His grace unto me did not turn out to be in vain. But on the contrary, I labored more abundantly than all of them, yet not I, but the grace of God which is with me. Galatians 6:18. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Brothers, Amen. So, dito sa ating preview ngayon, tatalakayin natin ang kahulugan ng grace o tinatawag natin biyaya sa Tagalog. Ano ba ang ibig sabihin ng grace? At naniniwala ako, pag natapos na natin itong lesson na ito, magiging malinaw kayo sa kahulugan ng grace. So dito, may mga ilang versikulong binasa tayo. Una yung 1 Corinthians 15:10, na kung saan sinabi ni Pablo, but by the grace of God, I am what I am. So, ang kahulugan nito, marami siyang nagawa, marami siyang na-accomplish, marami mga bagay na pinagpagalan niya na hindi madali, no? At nagpakita ito ng marami mga kagalingan sa panig ni Paul, lalo na sa kanya mga accomplishment bilang apostol. Pero ang maganda, sinabi niya rito, hindi siya. Hindi siya. Ibig sabihin, lahat yan ay nagawa niya, pero hindi siya, kundi ang biyaya ng Panginoon. Na ang ibig sabihin, ang biyaya ng Panginoon ay nagdadala ng marami mga bagay sa buhay ni Paul. Kalakasan, katalinuhan, pangitain, no? At higit sa lahat, sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, nakapaglingkod siya ng maayos sa Diyos. Pero hindi siya. Yan ay ang biyaya ng Panginoon. Okay, so sinasabi niya rito, ang biyaya ng Panginoon na nasa Kanya ay hindi na baliwala. No? Siya ay nagpagal ng matindi, super abundantly. No? At dinaig niya ang ibang mga kamanggagawa, pero inulit niya, yet not I, but the grace of God which is in me. Amen. So, ibig sabihin nito mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon ay dinala sa atin upang gumawa. Dinala sa atin para magpalakas. Dinala sa atin upang maging ang lahat-lahat na natin at sa pamamagitan nito makatawid tayo. Makatawid tayo sa mga lakbayan ng buhay natin. No? At pagkatapos, pag narating mo isang lugar, naging matagumpay ka, sasabihin mo, hindi ako yan. Hindi ako yan. Yan ay ang biyaya ng Panginoon. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers. Amen. O dito naman, binanggit sa atin ang kinalalagyan ng biyaya. Ang biyaya ay nasa atin, pero saang bahagi natin nandoon ang biyaya? Sabi niya, in your spirit. Ang biyaya natin ay nasa ating espiritu. Oh, Brother Danny, asan ba nakalagay ang biyaya sa akin? Nasa iyong espiritu. Pero madalas, sinasabi natin, ang nasa espiritu natin ay ang Panginoon bilang espiritu.
Pero dito sinasabi, ang biyaya ay nasa Espiritu. So, ibig sabihin nito, ang biyaya ay isang bagay na hindi hiwalay sa Panginoon. Ang ating Panginoon ay nasa Espiritu natin. Ang biyaya ay nasa Espiritu rin natin. Pwede natin sabihin, yung biyaya ay ang Panginoon mismo na nasa Espiritu natin. Tama yan. Amen. So magbabasa na ako. We need to realize that the falls portrayed in the book of Genesis are the background of a very positive picture that shows what God has done with the fallen human race. The main purpose of the record of Genesis is not to show the fall, but to show how much God's grace can do for fallen people. Amen. Fallen ba tayo? Oo naman, tayo ay mga natisod na tao. At bilang mga natisod na tao, tayo ay mahihina. Tayo ay mga walang kabuluhan. At tayo ay marami mga depekto. Kasi fallen tayo. Pero dito, sinasabi niya, dito sa Genesis, okay, hindi pinakikita, hindi intensyong ipakita kung gaano tayo ka-fallen. Kundi ang pinakikita niya rito ay kung gaanong biyaya, kung gaano ang kayang gawin ng biyaya sa mga natisod na tao. So yun ang pinakikita sa atin. Bagamat may record ng pagka-fall, pero merong record na kung saan ang biyaya ng Diyos kaya niyang gumawa sa gitna ng pagkatisod ng tao. So tingnan natin to. Genesis 6:8 says, "But Noah found in the sight of Jehovah, found favor in the sight of Jehovah." Favor can also be translated grace. Finding grace in the sight of the Lord is not a small thing. What does finding grace mean? Notice that this verse does not say that God was gracious to Noah or that Jehovah granted grace to Noah. No, it says that Noah found grace. Alam niyo kasi sa Biblia kasi yung mga maliliit na mga pagkakaiba ng salita ay mga matitinding bagay yan. Pero sa mga taong walang pananaw, pare-pareho lang yan. Halimbawa dito, sinasabi sa atin, si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng Diyos. Okay, so malinaw ang pagkasalita niya na pag in-interpret mo, si Noah, nakakita siya o nakasumpong siya ng biyaya sa mata ng Diyos. Hindi sinabi diyan na ang Diyos ay mabiyaya kay Noah o nagbibigay ng biyaya. Hindi. Ang sinabi diyan, si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng Diyos. Kakaiba ito. So, patuloy natin basahin para higit pa natin itong maintindihan. Remember that Genesis is a book filled with spiritual seeds. Here in 6:8, we have the first mention of grace in the Bible. Noah was able to be what he was because he found grace in the sight of Jehovah. Amen. So dito sinasabi sa atin na si Noah ay naging kung ano siya. Naging kung ano siya o naging kung ano ang kaya niyang gawin o naging dakila siya. Ang dahilan niyan ay nakasumpong siya ng biyaya sa Panginoon. Malalim ito eh. Malalim ito eh. Halimbawa, parang bang isang tao
na walang-wala. Walang-wala. Biglang nakasumpong ng kayamanan. At mula sa kayamanan, naging ano siya? Naging hindi walang-wala, kundi naging somebody siya. Nagkaroon siya ng mga kakayahan. Yan ay bunga ng pagkasumpong niya sa isang bagay. Ganon din si Noah. Si Noah. Hindi naman natin pwede sabihin na si Noah ay napaka-great na tao dahil sa kanyang mga accomplishment. Hindi. Pero dahil sa kanyang pagkasumpong ng biyaya, ito ay nagbunga. Ito ay nagresulta ng isang pagiging great Noah. Hindi sa sarili niya, kundi dahil sa biyaya na kanyang nasumpungan. Kaya kung nakasumpong ka ng biyaya sa mata ng Diyos, magbabagong buhay mo. Magbabagong pananaw mo. Magbabagong takbo ng kaisipan mo. At kung nakasumpong ka ng biyaya sa mata ng Panginoon, ibig sabihin, hindi ito maliit na bagay. Hindi yan maliit na bagay. Amen. So today's reading na ako. Hebrews 4:16 tells us to come forward with boldness to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace for timely help. When I was young, nearly every day in my prayers, I would say, Lord, I am coming to the throne of grace. At your throne of grace, I find grace for my timely need. Lord, I need your grace every minute. I not only need your grace every year, every week, every day, and every hour, but every minute. Without your grace, I simply cannot bear anything. Amen. So, ang ganda yung prayer ni Brother Lee. Na ang kanyang longing o ang kanyang minimithi sa buhay ay ang makasumpong ng biyaya. Hindi lang minsan sa isang taon o minsan sa isang buwan o isang linggo o hindi lang minsan sa isang oras, kundi bawat minuto. Bawat minuto. At si Brother Lee na nakita niya ang kahalagahan ng biyaya sa kanyang buhay. At sinasabi niya na kung wala ang biyaya, hindi niya kayang dalhin ang mabuhay dito sa lupa. Hindi niya kaya ang pressure, ang kabigatan ng mabuhay dito sa lupa. Alam niyo ba, hindi ganun kadaling mabuhay sa ibabaw ng lupa. Haharapin mo ang maraming mga sitwasyon. Kaya maraming mga tao, hindi na nila gusto mabuhay eh. Marami. Hindi lang naman ito dahil mahirap sila. Di ba? Marami mga tao na hindi na nila kayang harapin ang buhay. At kalimitan, yung mga taong hindi na nila kayang harapin ang buhay, nagsusuicide. Hindi na nila kaya eh. At huwag nyo isipin na yung mga nagsusuicide, mahihina ang isip. Marami mga tao na matalino. Malaki ang kakayahan sa buhay. Matataas ang pinag-aralan. At excelente ang kanilang mga record, pero nagsusuicide. Bakit? Hindi na nila kayang harapin ang kanilang mga sitwasyon. Tayo pa kaya? Pero tayo mga believer, halos walang maraming ganyang kaso ng pagsusuicide. Sapagkat anuman ang sitwasyon na ating hinaharap, meron tayong isang bagay na pinanghahawakan upang kayanin mo. Kayanin mo. Lampasan mo. Daigin mo ang anumang mga mahihirap na sitwasyon sa buhay mo.
Meron tayong pinanghahawakan. At yan ay walang iba kundi ang biyaya. No? Kaya dito, sinabi ng author, minute by minute, kailangan niya ng biyaya sapagkat kung wala yan, hindi niya kayang harapin ang kanyang sitwasyon. Amen. So, ang ibig sabihin mga kapatid, ang biyaya ay napaka-experiential sa buhay ng tao. No, hindi ito isang bagay na material lang na katulad ng iniisip ng iba. Kasi pangkaraniwan, ang iniisip ng tao, ang biyaya ay material na bagay. Pera, bahay, lupa, mabuting kalusugan, magandang bahay, maayos na pamilya, magandang trabaho, magagandang oportunidad sa buhay. Biyaya yan. Bigay yan ni Lord. Pero pag tinignan mo ang Biblia, malayo. Sabi rito, ang biyaya ay nasa espiritu mo. Yung kotse ba nasa espiritu mo? Yung bahay ba nasa espiritu mo? Wala. Ang nasa espiritu natin ay si Kristo. At ang biyaya ay nasa Kanya. At pwede natin sabihin, ang biyaya ay siya mismo. Amen. Many times, we simply cannot stand our situation and we cannot face what is happening to us. However, there is a place called the throne of grace. Come forward with boldness to the throne of grace that you may find or that you may receive mercy, find grace for timely help. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang kanyang trono ngayon ay luklukan ng biyaya. No? At mayroon isang lugar na pwede natin puntahan upang tayo makatanggap ng tulong at ng biyaya sa panahon ng ating pangangailangan. Saan mo pupuntahan yan? Saan mo hahanapin? Ano ba yan? Yan ay ang luklukan ng biyaya. So, ang ibig sabihin ng luklukan ng biyaya, ito ay lugar na kung saan masusumpungan mo ang Panginoon bilang biyaya. Amen. Amen. So, grace is not only something given by God, but it is God Himself doing things for us. Grace is not merely something objective that is given to us by God. Grace is God Himself coming to us and doing things for us. Are you weak? God will come to be your strength. And that coming of God is grace. Are you unable to face your situation? That need not to be a problem, because God will come to stand with you and face that situation for and in you. This is grace. This is grace. Amen. So ang biyaya ay hindi mga bagay o objektibong bagay na binibigay ng Diyos sa atin. No? Ang biyaya ay ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo dumadating sa atin, gumagawa ng mga bagay sa atin. Ang Diyos mismo. At yan ay ang biyaya. So pwede natin sabihin na ang Diyos ay dumating sa lupa, dumaan sa proseso, no, hanggang siya ay napasukdol, naging espiritu, at ang layunin nito ay makapasok, maidala ang kanyang sarili tungo sa loob ng tao. At sa pamamagitan nito, ang tao ay makasumpong ng biyaya, no, sa pamamagitan ni Kristo. Kaya minsan gumagawa tayo ng mga ibang mga definition na sinasabi natin, what is grace? Grace is the triune God process to become the Spirit that He may dwell within us, na siya ay makapanahan sa atin at upang sa pamamagitan niya matugunan natin ang mga pangangailangan natin.
No? At ito ay hindi ang material na bagay. No? Ang pangangailangan natin, mga kapatid, ay mas matindi pa kaysa sa material na bagay. Diba? Kapag ikaw ay nanghihina, wala kang mabibiling kalakasan. No? Hindi ka pwedeng pumunta sa butika. Bibili po ako ng kalakasan. Walang ganon. Pero kung bumaling ka sa Espiritu, andyan dyan ang biyaya. At siya ang magsisilbing kalakasan sa atin. At mula diyan, kakayanin nating harapin ang mga sitwasyon natin. At madidiscover mo, hindi naman talaga pala siya mabigat. Kaya siya mabigat, wala kang biyaya. Pero kung ikaw ay may biyaya, mararanasan mo, masasabi mo, hindi siya mabigat. Sapagkat kasama mo ang Panginoon na humaharap sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo. Amen. Amen. So grace is not only something given by God, but it is God Himself doing things for us. Grace is not merely something objective that is given to us by God. Grace is God Himself coming to us and doing things for us. Are you weak? God will come to be your strength. And that coming of God is grace. Are you unable to face your situation? That need not to be a problem, because God will come to stand with you and face that situation for and in you. This is grace. Amen. Amen. So, malinaw ito. Na ang Diyos mismo ay tumatayong kasama natin upang harapin ang lahat ng mga sitwasyon sa buhay natin. At sabi niya, ito ang biyaya. God's presence was Noah's strength and power. Noah not only enjoyed something given to him by God objectively, but he enjoyed God Himself in the midst of a crooked, perverted, and adulterous generation, a generation whose temptation no one could withstand. Noah found grace in the sight of God. So, nung panahon ni Noah, mahirap mabuhay. Mahirap. No? Ang kanyang kapaligiran ay isang likong landas, isang natisod na kapaligiran, isang makasalanang na kapaligiran, isang kapaligiran na kung saan ang tao ay lubhang masama, makasalanan, no, immoral, ano pa, mga bagay ng pakikiapid, pangangalunya, mga taong nag-uusap-usap, no, na mga bagay ng karumihan ng walang kahihiyan. So yan yung generation ni Noah. Di ba? Wala silang limitasyon. Pag-uusapan nila yung mga fornication, hindi sila nahihiya. Di ba? Hindi sila nahihiya. So yan yung panahon ni Noah. Ngayon, mas mainam ba ang panahon natin kaysa sa panahon ni Noah? Hindi. Maaaring sabihin natin, mas malala pa. Mas malala pa ang kapanahunan ngayon, mga kapatid. Hindi madaling mabuhay sa lupa ngayon. Di ba? Maski na saan ka pumunta. Ang bibig ng tao, punong-puno ng kasamaan. Ang kanilang kaisipan, punong-puno ng kaisipan ng laman. Ang kanilang mga damdamin, no, ay punong-puno ng mga damdamin na makasatanas. No, kaya anong gagawin natin? Saan ka pupunta sa panahon na ito upang maligtasan mo ang ganitong sitwasyon, ang ganitong kalakas na mga tukso sa buhay ng tao? Saan ka pupunta? May pupuntahan ba? Meron. No, meron. Yan ay walang iba kundi ang trono ng biyaya. Diyan ka pumunta
Diyan ka pumasok, diyan mo tanggapin, minuto-minuto, ang kaligtasan ng Panginoon. So yung buhay natin, yung isa, kailangan natin maligtas sa mga negatibong bagay. Yung isang banda naman, kailangan natin ng lakas, talino, at pamamaraan upang sumulong ka sa panahon na ito. Lumago ka, makapaglingkod ka sa Panginoon. Pero para mangyari yan, anong kailangan mo? Grace. Grace. So kung walang grace, hindi natin kayang daigin ang kasamaan ng mundo. Isang likong henerasyon. At kung walang grace, hindi rin natin kakayaning paglingkuran at mahalin ng Panginoon. Kaya sinasabi ni Paul, by the grace of God, I am what I am. Bagay na hindi niya kaya, by the grace of God, nakakaya. Amen. Amen. God's presence was Noah's strength and power. Noah not only enjoyed something given to him by God objectively, but he enjoyed God himself in the midst of a crooked, perverted, adulterous generation, a generation whose temptations no one could withstand. Noah found grace in the sight of Jehovah. Amen. So sinasabi sa atin, ang panahon ni Noah ay isang likong landas, perverted na pasama, adulterous, isang nangangalunyang henerasyon. At ang tukso ay hindi mo kayang talunin. Subalit si Noah ay nakasumpong ng biyaya o pabor sa mata ni Jehovah. Consider the situation in modern society. I do not even dare to look at a newspaper. It contains too many temptations. I do not dare to look into the show window. The talk you hear on the radio, at work, and at school is evil, corrupt, and devilish. This age is truly crooked, perverted, and adulterous. It is full of fornication and immorality. People talk about immorality without one bit of shame. Who can withstand in such a generation? None of us is able to stand. Amen. So binanggit uli sa atin dito ang kasamaan ng kapanahunan, ang kasamaan ng ating kapaligiran, ang kasamaan na nasa sanlibutan na ginagalawan natin. Na hindi natin kayang daigin ang mga tukso. Kung wala kang biyaya, babagsak ka sa tukso. Hindi mo sila kakayanin. Hindi mo yan kayang daigin at lampasan kung wala kang biyaya. Kaya ang laking bagay na tayo ay nakakadulog. Nakakadulog tayo sa trono ng biyaya. Ang iba ay bata pa. Pero may grace. Ang iba naman ay matanda na. Pero may grace. Anumang uri ng buhay. Meron tayong biyaya. Amen. So we all have fallen nature within us, the same evil nature that all men have. We need grace. We must come to the throne of grace boldly and say, Lord, I am here. I need your grace. I am not coming to ask you to give me good things. I am coming to find grace to meet my need. Lord, I cannot go to work or to school without your presence. Lord, I cannot go to the department store
without your presence. Lord, I need you to stand with me. Come on, be my strength. Lord, uphold me and sustain me. Amen. So binanggit sa atin yung presensya ng Panginoon. So madalas ang biyaya ng Panginoon ay napakalinaw, objektibo sa panahon na tayo ay nasa presensya niya. Sapagkat kung nasa presensya ka niya, nasa iyo ang biyaya na walang iba kundi ang Panginoon mismo. Kaya isang pabor, di ba? Isang pabor, napakalaking pabor ang makasumpong ng biyaya. At aminin natin na ang buhay natin ay isang pamumuhay na hindi kaya kung walang biyaya ang Diyos. Amen. Salamat, Panginoon. Pinangako mo sa amin na kailangan kami dumulog sa iyo, sa iyong trono ng biyaya, upang sa aming paglulog, palagi makasumpong kami ng awa at biyaya sa panahon ng pangangailangan. Amen.